Kababayan kay Trillanes or kay Sentry. Ito na naman. Ito na naman mga kababayan. Dahil po sa kadaldalan ni Bato. Dahil nga po ata dahil napapabalita mga kababayan itong warrant of arrest ni Bato de la Rosa before po matapos ang taon na to or mga kababayan earlier ng 2026 ay eto na. Marami ng mga palpak ang mga binibitawan ng mga salaysay or mga pagtatanong nitong si Bato de la Rosa maging yung doon sa Senate Blue Ribbon hearing niya na itong sa mga diskaya ay sumagot ng 2016. 'Di ba? Eto ba Bato de la Rosa dahil sa kakupalan mo o dahil sa mga kababayan, gusto mong idamay na si Bongo na madala magsama-sama na kayo doon sa dahig? Kaya mo na sasabi ito, bakit mga kababayan? Bongo, eto, bistado ang kahayupan dahil dito kay Senator Bato, mga ka-GP Natics. Ano ba ang sinabi ni Senator Bato? Balikan natin ito. Ay, sorry. Eto, sabi ni Bato, mga kababayan. Hoy, grabe naman. Ma'am Leticia Fernandez, thank you so much sa pag-share ng blessings. Nawawala Ay, nadoble pala. Ayun. Eto mga kababayan, sabi ni Bato kasi, sabi kasi ni Bongo, ay unahin pala natin si Bongo. Mali. Na-excite masyado. Sabi kasi ni Bongo mga kababayan, ay ito. Yan. Sabi niya, ganon, bilang assistant of the president noon, 'di ba? I have no participation whatsoever, directly or indirectly, in the operational requirements of the war on drugs. Sabi niya ganon, mga kababayan. Ayan maliwanag na maliwanag, sabi ni Bongo. Ayan, bilang special assistant of the president. SAP kasi siya para siyang si Lagdameo, 'di ba? Wala daw siyang partisipasyon whatsoever, directly or indirectly, in the operational requirements of the war on drugs, mga kababayan. Yan ang sinasabi ni Bongo. Ang problema kasi dito, ito nahalungkat ko lang mga ka-GP Natics, nahalungkat ko lang. Talagang itong si Bato de la Rosa ay pahamak. Pahamak. Dahil yan ang binitawan nitong si Bongo, mga kababayan, agad-agad naman sumagot itong si Bato de la Rosa. Ang sagot niya na kung saan po naglaglag mga ka-GP Natics dito kay Bongo. Ayan. Sabi niya damay-damay na to. Sabi niya, namigay naman talaga ng pera si Bongo. Namigay naman talaga ng pera si Bongo. Inutusan niya ni Presidente Duterte noon pa sa Davao pa kami Parang pinagmalaki niya pa mga kababayan. Hindi niya alam nilalaglag niya na si Bongo. Sa yabang kadaldalan talaga Nung PNP chief din ako, sabi niya ganon. Nung PNP chief din ako, kapag may command conference, nag-uusap-usap, may meeting. Kapag may command conference bago mag-uwi, yung mga RD, regional director, may binibigay si presidente na allowance. Mga kababayan, may binibigay daw na allowance itong si Rodrigo Roa Duterte at ang nagbibigay noon si Bongo. Sa makatuwid, kaya siguro yung mga tawag dito, yung mga opisyal, 'di ba? Yung mga opisyal, maging yung mga lumaki or talagang na-stay doon sa Davao, mga kababayan, ay todo po ang
pagtatanggol nila kay Digong Duterte kasi sila ang nakinabang nung mga panahon na yon. Pero inyo may sahod na, may allowance pa after po ng command conference. 'Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Rosita Palada, tell it to the Marines. Marines! Yan ang Marines. Ma'am Elvira Pinkeme, mga kababayan. Ayan si Bato de la Rosa ang nagsabi mismo na mayroon po kinalaman at itong si Bongo ang nagbibigay po ng pera doon sa mga command conference. At the same time, syempre, kapag may pera sa command conference, may pera din na pinamimigay kapag halimbawa yung sa war on drugs, na patay nila kung sino man merong 1 million, 2 million na reward money. 'Di ba? Oh. Hindi mo maikakaila ito dahil si Bato de la Rosa mismo ang umamin. Kahit sabihin ni Bongo na hindi ako nagbibigay ng pera, na hindi kami nagbibigay ng reward money. Oh. Bakit dito pa lang? At isa pa, mga kababayan, si Ruina Garma, 'di ba, inamin din ni Trillanes. Speaking of Trillanes, si Trillanes, mga kababayan, ang nagsabi din na si Ruina Garma ang witness nila sa ICC laban, mga kababayan, kay Bongo, para patunayan lahat ng alegasyon sa kanya ay totoo, na siya ang nagbibigay ng pera, nagbibigay ng reward money, nagbibigay ng pera sa mga command conference kapag natatapos, at siya ang nagpupondo, mga kababayan, kapag halimbawa merong gustong ipasyukti. Diba? Sila lang ang naglalaglagan na talagang gusto ni Bato na magkasama-sama sila. Bongo sa ICC. Huwag kalimutan ang munggo at isda na paborito ni Digong, Chef Bato Umay. Basta pag DDS mayaman, sabi ni Mama Ros. 'Di ba, mga kababayan? Oh. So ngayon, si Bongo ay talagang, mga kababayan, hindi po natapos ang issue niya. Akala nyo tahimik lang yan. Pero ang totoo, mga demonyo daw yan. Mga ka-GP. Kasi sobrang kasinungalingan na kesyo wala daw reward money. Utot mo, walang reward money. Hindi raw inutos ni Pangulong Duterte na ipapatay. Samantalang aliwaliwanag, shoot them dead. Wala akong pakialam. Oh. Naglalaglagan ng mga dipulogs. Disipulos ni Digong. Kaya nga maganda nga to, wag lang sila yung maglaglagan, ituro na rin nila lahat. Na totoo ito, di ba? Oh, totoo yung drug war, totoo lahat ng mga nangyari noon na EJK, etc. Maganda yun, pag ano. Hindi, kasi ito, nakita ko, kasi kahapon, may balita si Sentry na siya nga daw, si Ruina Garma nga daw, ang tatayong testigo laban kay Bongo para ma-implicate siya. Mga kababayan, ngayon, nagko-corroborate yung sinasabi ni Ruina Garma dito sa sinabi ni Bato de la Rosa na may pera na hawak si Bongo at tinutusan siya ni Duterte nung nasa Davao pa sila, at kapag may command conference, siya yung nagbibigay. Alam nyo ba, mga kababayan, nagtataka ba kayo kung bakit maraming mga pulis, kahit nung nakaraan na may rally po dyan sa Dasmariñas Village, dyan sa Forbes Park, ano ang sinasabi nito nila Kokolokoy sa mga pulis? Kami, diba, sabi niya ganon, kami ang nagpalaki, nagtaas ng sahod ninyo. Ngayon, tiningnan ko, sabi kong ganon, kailan ba si Kokolokoy naging part ba siya ng government ni Rodrigo Roa Duterte? Ayan. Pero wala akong makita na naging parte si Kokolokoy, sila Joey Cruz, ng Duterte administration. Kaya ngayon ang inisip ko,
having said that, na kami ang nagtaas ng sweldo ninyo, the reason why, unang-una, bakit itinaas yung sweldo ng mga pulis, mga kababayan, para, syempre, dahil nga po, ang lalabas niyan, siya lang ang nagmalasakit sa mga pulis na nagtaas ng sweldo ng mga ito. At pangalawa, para hindi na daw magnakaw, para hindi na mangutong, 'di ba? Ang mga kababayan, ang galing ng kanilang tinatawag na, ano ba tawag doon? Yung media mileage nila, 'di ba? Yung media mileage nila, yung panggagatong nila at yung pag-build up nila, media build up, 'di ba? Doon kay Duterte, napakaganda. Yes, totoo 'yan. Napakaganda ang ginagawa nila kasi bini-build up nila ng bini-build up si Duterte na kesyo dahil nga sa kanya tumaas ang sahod ng mga pulis at yung mga pulis para hindi na mangutong. Kung titingnan natin sa mga pangkaraniwang utak, madadala ka, oo nga no. At si Duterte lang din ang nagpataas o ng passport 10 years, driver's license 10 years. Iba yung mind conditioning na ginagawa nila. Ngayon mga kababayan, isipin ninyo, bakit yung mga sundalo, bakit yung mga iba pang mga kapulisan ay hangang-hanga kay Duterte? Ibalik nyo lang yung sinabi ko kanina. Kasi nga, na mind condition nila yung mga tao, na mind condition nila yung mga pulis na ito lang ang sa amin, tumulong sa amin nung naging presidente. Ito lang yung nagmalasakit sa amin nung naging presidente. 'Di ba? Ganyan. Tapos itong sila Coco Locoy, binabalik-balik nila yon. Pero si Coco Locoy hindi naman naging part ng gobyerno ni Duterte. Ibig bang sabihin nun mga kababayan, they were the trolls? Sila ba yung trolls na unang-unang sumasagot sa social media kapag halimbawa merong atake kay Digong? Kasi pinapatay nila kaagad yun eh. Pag may kasiraan kay Digong, mga kababayan, as soon as possible, talagang pinapatay nila yon. Kagaya po ng marijuana issue. Pinapatay nila yon. In less than 1 hour, nung umamin si Digong Duterte na siya po ay nagmamarijuana, in less than 1 hour, pinatay na nila yung issue na yon. Marami na silang publicity, marami na silang press conference, at kung ano-ano pang mga atake sa social media. Kumbaga talagang na-manipulate nila, na-monopolyo nila yung social media at that time. Kaya nga mga kababayan, hindi tayo magtataka na hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yung propaganda na yan that we are the one who give you a higher salary, tapos ganito ang isusukli nyo sa amin. Parang ganun eh. Ganun ang dating. Pero sabi ni Mama Ros, ang totoo para proteksyon. Isa rin yan. Yung pagbibigay ng pera sa command conference, syempre mga kababayan, kinukuha mo yung ano nila eh, yung damdamin nila eh. Kayo ha, eto, ganito. Parang, syempre, bilang isang tao, bilang isang pulis, ang bait naman ng presidente na to. Tinutulungan kami. So, namin to, kumbaga, ipaglalaban namin ito. At least, yung isa naman, na pinakamalala doon kung bakit binibigyan nila ng pera, mga kababayan, para hindi po, parang suhol, 'di ba? Kapag halimbawa na na may gumawa ng kalokohan, tapos aarborin lang. Bata yan ni presidente. Huwag mo nang pakialaman yan. Kami na bahala sa'yo. Yun. Sabi ni Arlanson Lenny J, meaning manluloko. Oo, manluloko talaga. Ganyan, magaling talaga silang magmanipula, 'di ba? Syempre kasi inutusan patayin mga adik kaya tinaasan ang sahod ng mga lesbo. Correct, mga kababayan. Yung yung palabas nila na, tinaasan namin yung sahod. Ano yun eh? Parang dalawa rin ang gustong palabasin doon, mga kababayan. Para yung mga tao na yan,
hindi ka kalabanin. 'Di ba? Hindi ka kalabanin. Dahil nga tinaasan mo yung sahod, may utang na loob ka sa kanila. Parang ginawa ka kanila sa leeg. Kami ang nagano sa iyo ha. Kami ang nagtaas ng sahod ninyo. Wag ninyo kaming suwayin, 'di ba? Sabi ni Ma'am Jenny Ramos, ginatangan para proteksyon si Digong. Ano yan? Proteksyon, mga kababayan. Protection at the same time, reward. Diba? Kung yung sinasabi ni Pulong kanina, reward daw yung binibigay kay Trillanes, na ngayon ay napagbibigyan, hindi siya nakakasuhan. Yun din, ganun din yung sa kanila. Yan ay reward and protection. We will give you money, we will raise your salary, mga kababayan, pero wag nyo kaming kalabanin. Diba? Do not fight with us. Do not, tawag dito, do not interfere. Diba? Kung may gagawin, may mauhuli na kalokohan, sasabihin lang nila, kay ano yan, kay presidente yan, kami na bahala sa inyo. Grabe naman si Florencio Reyes. Di ko alam yan. Di ko po alam yan. Kung ano yung tanong mo na yan. Na EUT daw. Okay, bahala ka dyan. Hindi kaya simpleng reward sa mga pulis noon yon? Ay, palagay ko mga kababayan, kung may pera na binibigay sa command conference, ito, pag sinabing command conference, matataas na mga tao ito. So hindi lang yan simpleng reward. Mga kababayan, reward ito at sabi ko nga protection. 'Di ba? Protection. Kinukuha nila Digong Duterte yung loob ng mga higher ranking officials para hindi po mag-betray sa kanya. 'Di ba? Para hindi siya kalabanin, para hindi siya i-oppose. Iba pa yung sahod sa reward. Iba pa. Okay? So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang at maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ayun, okay na tayo, no? Hindi na sumasakit yung tenga ko, yung pandinig ko kasi ito pala yung problema, yung headset napalitan na. Buti na lang. Kala ko ito ang problema, yun pala yung headset. So okay, so magkita-kita tayo muli mga kababayan sa mga susunod na live streaming natin at syempre po, enjoy your weekend. Bye! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan. Sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap. Tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Sa liwanag mo, o Diyos, ako'y nagising. Pag-ibig mo sa bayan, walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugon. Yeah, go Philippines, taas noo, di pabubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan. Buksan ang isipan, huwag magpabihag. Sa puso may tapang, di kayang bilhin. Paninindigan sa tama't titindig. Kalayaan, katotohanan, ating sigaw. Go Philippines, di kailan maluluhod sa dayat.